Good morning mga boss. Gumawa ako ng video na to para gusto ko lang ipaalam dun sa mga nakakanood ng video ko tungkol dun sa mga traffic enforcer. Sabi kasi nung iba, ginagawa kong content yung mga traffic enforcer, right? Tapos yung iba nagagalit, nagbabanta. Yung iba naman okay sa kanila yung ginagawa kong exploitation nung ginagawang kalokohan ng ibang traffic enforcer. Ganito kasi yan mga boss. Dati kasi nung wala pa akong dashcam, lagi akong sa Maynila madalas lagi akong hinuhuli doon nang wala naman akong violation. Hindi ko kayang i-justify sa harapan nila once na-apprehend na ako, once na pinara na ako, na wala akong violation. Kasi, sasabihin nila kung anong violation mo, wala ka na magagawa dun kasi wala ka namang ebidensya. Ngayon, kapag medyo lumakas yung boses mo, sumasagot ka pa sa kanila, pwede ka nilang dagdagan ng violation na arrogant. Lumalabang ka pa sa traffic enforcer. So ganito, kaya naman nung nagkaroon na ako nitong dashcam ko, ginawa ko sinishare ko na dito sa social media yung mga traffic enforcer na abusado sa trabaho nila. Hindi ko nila lahat. Ang kino-content ko lang dito o yung nilalabas ko lang sa social media is yung mga lugar, yung mga kalsada, lalo na sa Maynila, na mayroong abusadong traffic enforcer. Yung iba kasi masyadong epokrito. Kahit na alam na nila yung sistema talaga dyan, pilit pa rin nilang ipinagtatanggol yung mali. Alam nyo yun? O siguro may mga nasasagasaan, may mga relatives sila na nasa serbisyo, traffic enforcer. May mga kilala din naman akong traffic enforcer. So, ang gusto ko lang dito parating dito sa mga video na isinashare ko sa SOCMED, social media, is lalo na yung mga bagong dadaan lang. Halimbawa, tulad dun sa EDSA, di ba? Bagong dadaan dun. Hindi nila alam yung... Doon kasi, madalas ako dumaan doon, ganito yan ha. Sinasabi nung iba, kung hindi ka tunay na driver, malamang mahuhuli ka talaga dyan. Oo nga, nandun na tayo. Ganito kasi yan. Ako, honestly, nahuli ako doon. First time ko lang. Noong matagal na yun. Wala pa yung linya na yun, yung double solid line na yun. Kasi, dati, one lane lang yun. Yung pa-U-turn na yun, tsaka pa-left turn, one lane. Bali, pangalawa siya, doon sa bus lane. Ang ginawa kasi doon, naging 3 lane na siya. So, in-extend, nasa 3rd lane. So, ngayon ako, nasa 3rd lane kasi padiretso lang ako. Hindi ako magle-left turn, hindi ako mag-U-turn. Ngayon, pagpasok ko doon, nasa 3rd lane na ako, nakapasok na ako doon sa guhit ng mga pa-left turn at saka mga pa-U-turn. Hindi ko napansin kasi akala ko padiretso lang. Kasi 2nd lane lang naman yung U-turn, left turn. Ang ginawa ko, pagkapasok ko nung gulong ko, nakita ko yung double solid line, kumanan ako. Kahit na nakapasok na ako, nagsignal ako pa kanan, tapos ma-exit ako. Siguro, unahang gulong ko pa lang yung nakapasok doon, tapos umexit na ako. Nakita ako nung traffic enforcer. Ngayon, sabi ko, sir, pasensya na. Hindi ko napansin kaagad kasi akala ko 2nd lane lang yung pa-U-turn, pa-left turn. Nandun na tayo. Hindi excuse hindi excuse sa batas. Sabi nga nila, ignorance the law, excuses no one. Oo, totoo 'yun. Kaya lang sabi ko pasensya na kasi sa tagal ng pagkatapos ng pandemic, sa tagal nun, hindi ko napansin, akala ko nasa 3rd lane na ako, padiretso ako. Yung pala, pa-U-turn na rin pala to. Ayun. Nangyari, pasensyahan, syempre. Hindi naman ako natikitan. Syempre, alam nyo na yon, yung ganung sistema.
Pero kaya nga sinishare ko sa SOCMED para yung mga bagong dadaan doon maging aware. Hindi na sila mabiktima nung mga ganong sistema, kasi sayang din, lalo na yung mga arawang driver. Diba, kung araw mo 1,000, magbabayad ka ng areglo 500, di 500 na lang natira, kawawa na ang pamilya mo. Diba, yung mga lugar na merong ganong sistema na mahigpit pagdating sa ganon, sinishare ko na sa SOCMED, sa social media, para maging aware na yung mga kapwa ko driver na meron palang ganun doon, ganun pala yung patakaran doon, ganun pala yung sistema doon ng mga traffic enforcer. So yung iba nagagalit, okay lang naman yun, siguro natapakan yung ego nila. Medyo yung iba kasi bida-bida sinasabi nila, ang bobo mo talaga, mahuhuli ka lang dyan kapag fixer yung lisensya mo, mahuhuli ka lang dyan kapag nagpalakad ka ng lisensya, ganyan-ganyan. Alam mo yung mga basher, hindi natin masisisi yan kasi hindi pa nila na-experience yung dumaan. Yung mga content na gano'n is para lang sa mga baguhang dadaan doon. Kaya nga sinishare ko na para hindi sila mabiktima. So ngayon, kung ayaw mo nung ganung nakikita sa news feed mo, edi scroll up, scroll down mo na lang para hindi ka na maapektuhan, di ba? Kung nasasaktan ka dun sa ginagawa ko, dun sa mga traffic enforcer na abusado, sorry, pero gusto ko lang naman maging aware yung mga tao, di ba? Kasi dati ilang beses na ako na ilang beses na ako na biktima. Oo, nakakatulong. Ito kasi ang pros and cons niyan. Ang pros and cons niyan, pag nahuli ka, wala kang violation, di ba? Tapos wala kang dashcam. Pag nahuli ka, mag-aareglo. Hindi ka na mahihirapan tumupos, di ba? Ngayon, ang cons naman nun, dahil sa alam mo na yung ganung sistema, nasasanay ka na. Naglalagay ka na lagi, okay lang. Ang problema, gastos. Diba? Mga lugar sa sa Maynila na sa tingin ko lang ginagawa na lang gatasan ng mga traffic enforcer na hindi ginagawa ng tama yung trabaho nila. Sa Quirino Avenue papunta kang Rojas Boulevard, pansinin nyo, pag palabas kayo ng Rojas Boulevard, tignan nyo mga stoplight doon. Lahat doon may mga nagbabantay na traffic enforcer, diba? May mga nagbabantay doon na magkamali ka. Kaya titignan nyo yung mga signage kaliwat kanan kung meron. Minsan maliit lang yung signage or natatakpan ng mga dahon ng puno. So may mga nabibiktima pa rin doon. Tapos sa Lacson Avenue, palabas ka ng Espanya, doon sa may Loyola, di ba? Sa may Loyola, corner ng Lacson, Loyola. Pag nasa kanan ka doon, dapat pakanan ka lang. May nagbabantay din doon. Sa tingin ko pwede naman dumiretso pero pinapakanan ka lang. Kasi yung guhit doon, pag makita mo sa guhit, nakita mo sa linya, yung guhit pa ganun lang, right turn lang, kanan ka lang talaga. Pero pag merong padiretso, tapos pa ganyan, pwede kang dumiretso nun. Pero ang gagawin mo, kung papunta ka ng Espanya, tapos nasa corner ka ng Loyola, nag-alangan ka na kasi traffic, di ka na makalabas sa kanan, pag kanan mo dun sa Loyola, unang kanto, pwede ka naman kumaliwa para makalabas ka ng Espanya. Isa pa, dun sa Ligarda, galing ka ng rekto. Pagkagaling mo ng Ligarda, pagkagaling mo ng rekto, palabas ka na, nasa tapat ka ng Menjola, di ba? Papunta ka ng Ligarda o Cubao. Yung dalawang kalsada na yon, dati nilagyan na yun ng guhit na pakaliwa at saka padiretso. Yung Paligarda at saka yung pakaliwa dito sa may Manuel L. Quezon University. So ayun, ngayon dahil nanguhuli yung mga traffic enforcer doon ng mga nakapwesto sa kaliwa, tapos dumiretso ka, huli ka doon. Ngayon yung mga sasakyan dito pa lang sa kanto ng recto, corner ng Menjola, nagsisiksika na sa kanan, kaya nagkakaroon ng bottleneck, sumisikip yung traffic doon. Diba? Lalo na yung mga galing pang Maynila, dun sa likuran, napupuno sila dito sa kanan lang.
Kasi alam na nila na pag pumwesto sila sa kaliwa, tapos padiretso sila, matik huli dun. Ganun guys. Kung sana, kung pwede naman sana dumiretso yung nasa left side, kung pwede naman dumiretso ng papuntang Cubao o papuntang Ligarda, di sana lumuluwag yung traffic dun sa may tapat ng Mendiola, di ba? Dalawa yun Pwede naman talaga sana dumiretso. Ewan ko, bakit tinanggal yung road markings dun, yung linya na may diretso at saka may pakaliwa. Siguro, alam nila. Diba yun? Maraming nahuhuli din dun guys. Kaya marami sa Maynila, gusto kong i-share dito sa social media para maiwasan mga bagong dadaan dyan. Yun lang yung gusto ko. Kasi ako, ilang beses na ako na biktima dyan dati. Minsan, may tama ka. Minsan, magkakamali ka rin. Pero diba, madalas wala kang itatama sa traffic enforcer once na pinara ka na, once na nahuli ka, tapos wala kang ebidensya, di ba? So talo talaga Tapos minsan mali yung huli ng enforcer. Pag mali yung huli ng enforcer, wala lang, abante ka na kasi may dashcam ka. Sige, mali yung huli ko, okay, abante ka na. So di ba, sana pag mali yung huli sa'yo, dapat meron din silang punishment inabala ka, di ba? Parang ang unfair lang na pag mali yung huli sa'yo, okay lang, diretso ka na. Paano kung wala kang dashcam? It's either matitikitan ka or makakotongan ka, di ba? So guys, yun lang naman yung gusto ko. Huwag kayong magalit sa akin. Hindi ako galit sa mga traffic enforcer, galit ako sa ginagawa nila. So sana makatulong yung mga ginagawa kong videos para maging aware yung mga kapwa ko driver. Madalas yan yung mga truck driver, yung mga deliveries. Yan yung madalas na nabibiktima guys. Kasi yung iba dyan, madalas bago lang sa Maynila, diba? So ayun lang guys. Huwag mong kalimutan subscribe yung aking YouTube channel, Facebook page. Dalawa yung Facebook page ko para updated ka dun sa mga videos na i-upload ko dito. So yun lamang po. Maraming salamat po.